Ito yung restaurant na sikat, Tavern. Pero famous po talaga dito sa sa lugar na to is yung mga musical fountain. Na ito po ang opening hours po nito. Like everyday open siya. And also matagal na yan. 1933 pa yan, guys. Ang ganda talaga, guys, dito sa Armenia, oh. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po ang ating first full day dito sa Armenia. And now, ayan, nakikita niyo behind me, andito po ang ating hotel, ang Holiday Inn Express Yerevan. Okay? So if ever kung interested kayo malaman kung ano itsura nito, panoorin niyo na lang yung previous vlog bago ito. Okay? So ngayon, tara na, mag-explore na tayo. And alam niyo, mga lilibutin natin, yung malapit lang po muna dito sa hotel natin. Kasi dito po, matagal tayo dito hanggang 17. So ngayon is 11 pa lang. So napakadami pang days para mag-explore at maglibot. And now, very chill lang, maglalakad lang tayo, pero as much as possible, i-maximize natin yung day natin para lahat ng mga nasa listahan natin, which is ilalagay ko dito yung list, ay mapuntahan natin. Ngayon, let's go! Thing that I like dito sa hotel natin, guys, meron siyang katapat na park at napakaganda dahil pwede tayong maglibot-libot and nakikita to dun sa itaas. Napaka-chill lang niya, hindi ganoon ka-crowded na park. And if ever, pwede tayo dito mag-picture, ganyan. Though alam nyo, kanina nga mas konti ang tao dito pero doon sa bandang doon medyo madami ng tao, oh. So ibig sabihin crowded pala tong lugar na napili natin, but at least hindi maingay doon sa hotel room. Ang gagawin na muna natin ngayon, since wala pa tayong cash, like cash na currency sa pera nila, ay maghanap na muna tayo ng ATM na malapit. So meron ako nakikita dito, ayun na, Ararat Bank. Pero meron akong kaninang nakita na parang mas magandang brand ng bank, yun ang gusto kong puntahan. Ito, Ameria Bank. But, madami nag-withdraw dito sa Ararat Sige, dito na nga lang tayo. Ararat na lang. So, Arat na! Mag-withdraw na tayo! Pero alam nyo, usually guys, before, parang mga 10K yung ini-withdraw ko every time. Pero now, parang I think 5K worth lang i-withdraw ko kasi napakadami nagsasabi sa atin na mura daw dito sa Armenia kumpara sa Georgia. And aside from that, parang mas gusto ko na konti na lang kasi yung mga ibang items ay ano na lang, tawag doon, tatap ko na lang yung GCash card natin kapag kakain tayo, ganun. Tinaype ko na sa currency conversion natin yung 5K and sa Armenian dram ay 34,256. So parang I think 35K okay na. Sana lang meron ditong meron ditong English. Okay, let's go. English, please, please, English. Ayan, meron mo palang English. Oh, ito, cash out, something. Okay, cash out tayo. 39. Oh, sige, 39 na. Okay lang yun. Do you want receipt? Yes, I want. Yay! Ayan, naririnig ko na. And I'm sure mag-work siya. Ang mahalaga kasi guys, meron tayong cash. Dahil kapag minsan, may mga shops na hindi sila tumatanggap ng card. Yay! Ay, ang ganda ng pera nila, yun. Ganda. Ayan, receipt muna tayo. Ay, yung card, ba't di pa siya lumalabas? Ayan, kala ko kinain At least na, mayroon na tayong 39,000. Pero hindi pesos. Kundi drum. Ang ganda ng park na to. Wow. Ganyan, meron dito mga resto. May restaurant dyan, may dessert place. If ever you want ice cream, no regrets. Maganda yung napili nating hotel, yung location. Yun nga lang, to be honest, admit ko sa inyo, medyo pricey talaga yung hotel natin ngayon. Kaya lang kasi, doon sa Georgia, budget hotel talagang budget. Dito, namili ako na medyo okay na hotel. But if ever, kung meron pong mga family na magta-travel, OFW na gustong mag-relax, ganyan, tapos yung tipong convenient, best option to. Kasi alam nyo, natutuwa nga ako, meron nag-comment sa atin, ilalagay ko dito yung screenshot. OFW siya sa Dubai ba, Saudi, or kahit sa ang party pa man ng Middle East yan. Pero natutuwa ako kasi guys, alam nyo, one of the reasons kung ba't ako nagpunta dito, aside sa i-tick off siya sa bucket list ko, itong Georgia at Armenia, ang isa sa mga tina-target natin na audience dito is yung mga OFW. Bakit ko nalaman? Kasi yung ate ko syempre OFW siya, ganyan, taga Qatar. And lagi, ang gusto nilang pinupuntahan at ang tina-target nila itong Georgia, itong Armenia, yung iba parang gusto Kazakhstan, ganyan. Which is napuntahan na natin Central Asia. And now, andito ngayon tayo sa Caucasus region. Yun nga lang, di natin napupuntahan yung Azerbaijan. So if ever kung yung OFW pong nagko-comment, I'm really happy sa feedback nyo. Nababasa ko, lalo na yung mga taga-Qatar na nag-comment doon sa Qatar Vlogs, mga taga-Dubai, taga-Kuwait, Saudi. Thank you. Para sa inyo to. And para sa mga non-OFW,
viewers naman natin, pwede nyo din tong puntahan. Basta ang gawin nyo lang, mag-search lang kayo sa Skyscanner. Kung taga Pilipinas kayo, pwede kayong mag-Qatar Airways, pwede kayong mag-Etihad, pwede kayong mag-Saudiya, pwede kayong mag-Emirates, pwede yan. And if ever kung hindi ko pa nabanggit yung mga ibang possible na airline, mag-check na lang kayo sa Skyscanner. Ilalagay ko po dito yung mismong logo niya or yung mismong website, screenshot, ganyan. Diyan po ako nagtitingin ng murang ticket, okay? And yun, best thing na gawin nyo para if ever, kung meron kayong target na buwan, i-check nyo lang dyan and okay na yan. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Meron babaan dito eh. Bumaba nga muna tayo, guys. Parang gusto ko lang makita. Train? Is this train? Check natin. Hindi talaga to part sa gagawin dapat natin eh. Yung pagbaba dito. Dapat doon tayo. Doon di diretso. Gusto ko lang makita. Ah, okay. Underpass siya. Ito yung sinasabi ko sa inyong bank, guys. Naggusto kong pag-withdrawhan sana. Ameria Bank. Pero, di ba? At least nakapag-withdraw na tayo. Tapos, ayan. Uy! Meron ditong supermarket. Okay. So, alam niyo na kung paano gagawin natin sa susunod yung supermarket. Let's go up na lang din. Akit na tayo. Punta na tayo sa Republic Square. Pwede ding Blue Mosque. Hindi ko alam kung saan yung uunahin natin. And also, gusto ko lang i-share sa inyo yung 39,000 po na dirham or yung pera dito sa kanila. Ang halaga po sa pera natin na na-withdraw sa GCash account natin is 5,734.32 pesos. Again, 39,000 yun ang katumbas sa GCash. Alam nyo, ito hindi ko pa naiikot ng buo. Parang wala pa nga tayong isang oras na lumabas sa hotel. Pero, no bias no bias to based sa personal opinion ko at sa personal na nakikita ng aking mga mata. Guys, mas maganda tong Armenia kaysa sa Georgia. Mas maganda siya. Though hindi ko pa makumpara sa presyo kasi hindi pa naman tayo nakakabili ng kahit na anong thing. Pero sa ganda, guys, mas maganda dito. Saka, walang vandalism. Tingnan nyo, dito sa lugar na to may Carrefour na naman. Nakakatuwa na may location natin. Ang ganda, napakadaming mga restaurants, napakadaming supermarket, cafe, at banks. Ganda naman ng hotel na to, tingnan nyo. Boulevard Hotel. It's giving something. Ganda, parang gusto ko siya. Kaya lang okay na ako sa hotel natin, contento na ako doon. Tapos ito, Paul Le Cafe. Grabe, ang ganda. Ganda dito, guys, tingnan nyo. Hindi ko pa nakikita yung presyo sa loob, pero parang mamahal na mga restaurant dito Like yung itsura. Ito nasa likod ko, ito yung isa sa mga may mahal na presyong nakita ko online na hotel. Paris Hotel yung pangalan. If ever kung kayo po ay luxury type na traveler, pwede nyo consider to. Again, Paris Hotel. Maganda yung location. Yung mga katabing restaurants, mukhang mamahalin. Ito yung restaurant na sikat, Tavern. Yan yung parang isa sa gusto kong puntahan natin eh. Tavern Yerevan. Finally! So, dito na ngayon tayo sa Republic Square. And napakaganda, guys. Paikot siya. At alam nyo, itong lugar na to, napapaligiran to ng government building. So, meron siyang building. Meron dito sa side na to. Meron din dito. Ayan. Like, paikot talaga siya. And alam nyo, it's giving Freedom, Liberty Square naman doon sa Georgia. Ganon. But, again, much cleaner, much wider, and much maganda. Wow! Itong lugar na to, like yung nakikita nyo na yan. Though hindi naman specifically yung gitna na yan, pero itong area na to, ito po ang tinutukoy na heart of Yerevan, Armenia. Ito ang puso, ito ang gitna. Di ba parang sa atin, parang ang inaano sa atin sa Metro Manila or sa buong Pilipinas, parang Luneta Park, di ba? Correct me if I'm wrong, pero parang Luneta Park, di ba? Doon sa merong parang pole na tapos gano'n. Basta yung ganon. So ito dito. Actually dito sa area na to walang tubig Pero famous po talaga dito sa sa lugar na to is yung mga musical fountain. Guys, dinisign to ni Alexander Tamanian. And also gusto ko lang din i-share sa inyo, no Soviet era, noong mga panahon na yon, hindi po Republic Square ang name nito, kundi Lenin Square. Grabe, tingnan nyo naman, meron na namang aso dito. So itong trip natin talaga tinuguro ang The Aso Chronicles. Ito guys, itong nasa harapan natin, ito po ang tinatawag na National Gallery of Armenia. And again, since we're here, let's go there. Ano ba to? Bakit parang ang laki-laki mo at parang galit ka sa akin? Alam nyo, to be honest, wala akong nararamdaman dito na parang panganib. Wow, Tagalog. Gets nyo yung point ko, yung tipong pagka maglalakad kayo tapos kahit iganyan yung phone nyo, parang hindi siya mahahablot. Ganon yung vibe na nafe-feel ko sa kanya. Though syempre wag nyong gawin yun. Pero parang, di ba kasi sa France, parang kailangan nakaganyan ka. Pero dito kahit hindi. Ganon.
So guys, bumili tayo ng ticket dito. National Gallery of Armenia. 2,000 dram. Thank you so much. Ha? No, it's okay. Thank you. Ayan, ito yung ticket. So, scan lang natin dito. Paano ba? Ba't ala? Ba't ala? Ay, naganda dito sa National Gallery of Armenia. Pwedeng mag-video at pwedeng mag-picture basta walang flash. Mag-start daw tayo dito sa elevator tapos 6th floor. So, ang setup sa taas, papababa. Alam nyo, ang kinaganda nitong National Gallery, nag-house to guys ng 26,000 na art. Diba ganun kadami? So, 6th floor. Ay, wow, ang ganda agad. Ay, wow. Painting pa lang, ganda-ganda na ako. Ay, ang ganda. And also, gusto ko lang din i-share sa inyo na dito po sa National Gallery of Armenia, hina-house nito yung iba't ibang klaseng art na, di ba 26,000, sabi ko sa inyo, medieval, renaissance, and modern art. Ganun. So, halo-halo. Ganda. Kung mahilig kayo sa mga paintings, puntahan nyo to pag mag-Armenia kayo. Mura lang naman siya, parang wala pang 300 pesos sa atin yung entrance. And also, ano to ito yung largest art museum sa buong bansa nila, which is dito nga. Grabe guys, tignan nyo. Actually, hindi ko siya kilala. Ayoko magpanggap. Pero, ganda. Napaka-detailed. The details of each art. Ganda the best. Kung sino ka man, ang ganda ng mag-painting sa'yo. Be proud. Kung buhay ka, pumunta ka dito, magpa-picture ka. Ganda. Grabe guys, ang ganda. Walang halong joke. If ever kapag pupunta kayo dito, magpunta talaga kayo. Grabe build up ko sa kanya. Pero kasi, after ng Louvre, after ng Musée d'Orsay na pinuntahan natin sa France, guys, ito ang ganda. So, mix siya ng European, American, Russian, yung mga arts na makikita nyo dito. Kaya may mga time na makikita kayo dito na para mga about Orthodox Christian yung mismong painting. Ganda talaga. Ito na ngayon tayo sa 5th floor, so Armenian art naman to. Okay, let's go down again. And gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ang opening hours po nito. Like, every day open siya except Monday. So, pwede kayo magpunta dito from 11 AM to 6 PM. O, diba? Finally, nasakto na rin tayo sa oras ng museum. Usually kasi guys, kapag pupunta ng museum, nasa saktong nandun ako sa lugar na sarado yung araw. Gets nyo? Ang ganda dito guys sa 3rd floor. It's literally giving. And also, alam nyo, ang ganda talaga niya. Wala akong masabi. Worth it guys. Yung pera nyo dito, like super worth it. 10 out of 10 kung pwede kang 100 out of 10 to. So, masyado na i-build up ko sa kanya. Makasabihin niya masyado ko nang hinahay. Pero literally talaga, napakaganda. So, after ng Louvre, ng mga friends na napuntahan natin, sa mga museum na napuntahan natin, sa buong travel history natin, ito na agad yung next. Actually, kahit ganun na to katagal, parang ano pa rin talagang well-maintained. Kasi 1921 pa po ito nagawa eh. Sipin nyo, mas matanda pa sa lola't lola natin, no? Ganda ng Armenia. Ganda ng mismong urban planning, ganyan. Ang ganda ng mismong mga lugar. Parang feeling ko part siya guys ng top 10 ko. I'm not yet sure, pero parang part. And also, gusto ko nga pala i-share sa inyo, itong clock tower, isa to sa famous landmark dito sa Republic Square. Kaya if ever kapag napuntahan nyo to, mag-picture po kayo. Daw ako nakapag-picture na ako dyan. Check na lang sa Instagram account ko. Again, ilalagay ko dito yung user handle ko. Follow nyo ako dyan. Real time ako mag-upload dyan. Okay, finally, andito na ngayon tayo guys sa isang street or area. Ayan, isang diretso siya na kung saan puro shopping mall, puro mga restaurants, puro mga coffee shops ang makikita nyo. Yung name niya sa Google UC Sayin Poghota. Okay, so sinave ko siya. Isang diretso yan, ayan o. Isang diretso siya. And sa bandang dulo, andun guys yung Opera House. Wait, nakikita nyo ba? Sorry. And dito naman nakalagay naman dito, Tashir Street.
Basta yan, yung ko ano yung hinahanap ko ngayon. Naghahanap ako guys ng coffee shop. Pero hindi coffee o ordering ko doon, kundi matcha. Kasi parang feeling ko na de-deprive na ako sa matcha like so much. Ang tagal-tagal na nung huling matcha natin. Yun ang hinahanap ko ngayon. Then kapag ka nakahanap tayo, let's have a quick stop. Like quickie lang. Ay, ang galing. Pwede palang uminom dito, oh. Bublur ko na lang yung mukha ni ate. Pero ganun, pwede palang uminom. Akala ko guys, fountain lang to. Pwede palang uminom. Nakakatuwa. Inom ako mamaya doon. Umiinom silang lahat. Ngayon na nga, baka mamaya hindi pa tayo makabalik para ma-experience natin uminom sa ano? Sa street dito sa Armenia. Yan, uminom tayo. Wait, cover muna natin tong ating camera. Yan. Ay, ang lamig. Ang lamig. Nakakatuwa. Wait, hindi naman ako first time uminom sa ganyan. Nakainom na ako sa Switzerland. Pero guys, nakakatuwa. Parang naka-ref. Parang naka-freezer yung water. Tapos pwede din kayo maghugas ng kamay doon. Kasi naghugas ng kamay iba eh. Naghuhugas sila. Okay? So, hindi lang pala pang inom-inuman. Ay, oh my God! Tignan nyo! May painting si ano dito! May drawing siya! Sa prank, di ko kilala yan. Gusto ko nga pakita sa inyo. Pero di ko siya kilala. Nyo, andito pa ngayon tayo sa Armenia, di ba? Pero alam nyo kung ano yung amats ko, kung ano yung cravings ko ngayon. Parang gusto ko guys ng Zeus Coffee. So, if ever kung hindi nyo alam yung Zeus Coffee po, local brand siya sa Pilipinas. Napakadaming coffee shop na ganon. Hindi to sponsored. Gusto ko lang sabihin na nagkikrave ako sa kanya. Kasi nakakita ako na meron siyang 1 liter na ano. 1 liter. Wow, pinaramot! Grabe! Pero yun, nagkikrave ako sa matcha tapos strawberry nila na parang 1 liter. Hindi na ko pa nakikita tong Tasher Street na ganyan na shopping gallery. Meron bang something sa ilalim? Ang galing, para siyang yung sa Fukuoka. Merong underground shopping mall. Ay, dulo na to. Ang galing. Ang linis pa. Like, parang mamahalin nga. So, ang pangalan niya Tasher Street. Ang galing. Dulo na to? Ay, dulo na. Dulo na. Ala na akong mapwedeng puntahan doon. Eh, okay. Labas ulit tayo. Finally, narating na rin natin tong Freedom Square. Ay! Guys, pwede tayong picture dito. Walang katao-tao dito sa side na to. So, ito po yung Freedom Square. Tapos ito yung Yerevan Opera House. Wait. Ayan. Itong Freedom Square, guys. Ito po, napaka-importante ng lugar na to. Kasi major spot, major venue to sa mga political rallies, sa mga protests, and of course, sa mga tawag doon, concerts. So, if ever kapag ka-eleksyon nila, for sure, meron dito. Meron dong fountain, kaya lang wala nang laman. Walang laman. At alam nyo, na-observe ko dito, hindi well distributed yung mga restaurants, cafe. Hindi ba sila mahilig mag-merienda, gano'n. Kasi hindi ko nakikita na dikit-dikit eh. Gets niyo? Dun sa side na yon, puro mga sapatusan, puro mga Burberry, puro mga Zara. Tapos andito yung mga inuman. Ayan, parang bar na. Wala tong coffee shop. Ganon. Pupunta tayo guys dyan soon sa Mother of Armenia. So counterpart siya ng Mother of Georgia. Tapos dun sa merong Ferris wheel na yon. But not now. And welcome to the Opera House of Yerevan. Ito yung Opera House guys. And may watawat lang dun sa taas. Tapos dito sa ibaba meron dyang mga posters kung ano yung mga upcoming events. And also, matagal na yan. 1933 pa yan, guys. And also, naalala nyo, yung sinabi ko sa inyo, doon sa Freedom Square. I mean, sa Republic Square. Yung gumawa nun, sa Alexander Tamianan. O, diba? Siya din, guys, yung nag-design ito. Now, guys, magpunta tayo ngayon dito sa Kafesjan Center for the Arts. Kafesjan ba basa dyan? Basta iyon. Malapit lang siya. Let's go! Saka alam nyo kung ano yung kinaganda dito sa Armenia kumpara dun sa Georgia. For me kasi parang mas madali, di ba, kapag may pedestrian lane. Yung kapag kunyari, tatawid kayo sa kabilang side. Dito may ganon. Sa Armenia, ay sa Georgia kasi, underpass pa. So, bababa pa kayong ganon. And may time na parang sketchy pa yung underpass. Ganon. Okay, so we're finally here guys sa Kafesjan Center for the Arts. Tama ba? Kafesjan naman. Basta yun yung name. Ilalagay ko na lang yung Google Maps na name dito sa screen. Cute. Cute. Okay, so ito na tayo guys ngayon sa Kafesjan Center for the Arts. Actually, alam nyo, kapag malayo, parang siyang ancient city of Babylon, no? Diba?
Ang ganda. And also, ito, nagbukas nga pala to noong 2009. So, bago-bago pa siya. Hindi pa siya ganoon kaluma. Tapos guys, sa loob niyan, may mga contemporary and glass art na kung saan, check natin sa loob kung ano yung mga showcase. And kasi, hindi araw-araw bukas yan. Kaya, since bukas ngayon, samantalahin na natin, pumasok na tayo. Let's check kung bukas. Wow, ang grand naman. Tignan nyo, padiretso, pahaba. Tapos, take note, free to guys. Hindi kailangan magbayad. Yeah! Ano na na-maintain yung ganitong ganda, no? Kung libre, government, fund. Tingnan nyo naman kung ilang pang escalator ang dadaanan, guys, hanggang makapunta doon sa itaas. Check natin kung maganda yung view sa labas pagka dito. Yung pa lang. Tingnan nyo dito, hindi ganoon ka-crowded. Kunti lang ng tao. Picture tayo dito. Ito yung gallery. Is this the gallery? Yeah. Okay. Okay, so ito yung gallery. Walang tao, guys, walang nagpupunta. Ito. Ganda. Ganda ng sculpture. I mean, ng pagkakaukit. Lapitan natin para makita natin yung details. Wow. Yung ibig sabihin nun, sa Sunsi David. Relief. Yung itsura niya. Pero ito yung ukit version. This one. Bali, nagpicture ako dito sa view na to. Pero doon sa bandang baba, hindi ko na-i-vlog kasi ang dami ng tao. So, doon sa baba, dito, itong side na to, may photo ko. Tapos itong side din na to, may photo ko. So, if ever kung gusto nyo makita, i-upload ko po siya sa aking Instagram account. Yung user handle, ilalagay ka dito sa screen. Okay, so gusto kong puntahan yung ibang mga exhibit or ibang mga nasa loob. Kaya lang, ganito guys, tingnan nyo, mga sarado siya. So, if ever, kapag maglilibot kayo, ito, like for example ito, meron diyang exhibitor art, bababa kayo, like gagamitin yung elevator pababa, then kapag naman nakakita naman kayo, dito, yung labasan na naman if ever kung gusto nyo mag-photo. Okay? So ganito yung itsura niya. Papakita ko sa inyo. Kasi sarado guys ngayon merong mga bukas, merong sarado. So for example, itong nasa loob nito, yung nasa likod niya, yung exhibit. So, ang gagawin nyo, bababa kayo para makapasok dyan. Kaya lang, yung isa lang yung napasok natin, okay? Ngayon, try nating panikin o akyatin yung pinakataas, then let's go down na ulit. Ayun, natigan yung sarado talaga siya. Check na lang muna natin tong labas, then let's go down na. Yan. Ganun din makikita dito. Tapos yan. Wow. Team lang din doon guys sa kanina. Tapos pababa lang yun, no? Tara na, bumaba na ulit tayo doon. Labas na tayo doon sa mismong museum. And also, since it's already 4:30, malapit na maggabi dito sa Armenia, meron akong sinearch, which is nakapin na talaga siya sa akin even before. And guys, sige nyo, Mamitas Philippine Cuisine. O, diba? Alam niya na kung ano ibig sabihin nun. Kasi diba, usually kapag tayo, nagpupunta tayo sa ibang bansa, we always feature kung anong mahahanap natin na Filipino restaurants, Filipino store, ganyan. To support them at least, para if ever kung meron po mga OFW na magpupunta dito, na miss yung Filipino food, pwede nyo tong puntahan. And kasi nung nagre-research ako dito sa Armenia, yun yung first and only Filipino restaurant dito sa Yerevan, okay? Ngayon, lakarin na natin siya papunta doon. Then, ano kaya pwedeng ma-order doon? Check na lang natin later. Pero for sure, medyo pricey yan. Parang naglalaro for sure yan sa 300 pesos each food. Ganon, 400. Kasi nasa ibang bansa din naman tayo. Kaya considerable. Malapit na tayo guys. Malapit lang siya dun sa Cafe-Espian Tapos, alam nyo ba guys, na itong Armenia, tinuguruan din tong Land of Kardashians. Diba? So, bakit? Word itself, Kardashians, kasi guys, yung family ng Kardashians ay dito po ang kanilang ninuno. Dito nagmula ang kanilang dugo. Ganon. Saan guys? Nakalagay dito Mamitas Cuisine Wala akong makita. Oh my God, nasa baba! Sa bababa tayo doon. Nakakatuwa naman. Ang cute! Tingnan natin. Para nakaayos. Ayan. Philippine flag, tapos Armenian flag, equals Mamitas Philippine Cuisine. Ngayon, tara na. Magpunta na tayo. Baba tayo. Galing naman yung shop nasa ibaba. Nakakatawa. Tingnan niya, may sinigang, may bulalo ko nakikita, may kaldereta, pansit. Grabe. Hindi naman halata sa boses ko, natutuwa ako. Tingnan niyo. Meron ditong sinigang, bulalo, pork sweet and sour, kaldereta, pansit, pork barbecue, kare-kare, adobo, siopaw, chop suey, Shanghai, chicharon, puto bumbong. Okay. Let's go in. Wow. Guys, tignan niyo mo. Walang price. Walang price na nakalagay. Tignan nyo. Guys, ito yung menu. Tignan nyo. Makikita ko. Wow! Fishball. Ang galing mo. 1,500. Chicharon. Ay, okay. Nakaka-hiblat. Tapos meron din dito ensaladang talong. 2.5. Green salad. 1.5. Ay, may soup. Nilagang papoy. Ang mahal naman. 4,000.
sinigang, chop suey, chicken adobo. Chicken adobo nila guys, 3.5. Pork adobo nila, 4,000. Fried chicken, 2 piece of 3,000. Pero gusto ko guys, sinigang para matikman ulit natin. Tapos mayroon silang main dish. Ayun. So, may fried pork sila, parang liempo. 5,000. Silog, 3,000. Tapsilog, 3,000. Yung steam rice nila, 500. Nakakatuwa. May leche flan din sila, 2,000. Ang mahal ng leche flan, no? Tapos ipandesal, 100. May mga noodles, so spaghetti, 3,500. Carbonara, 3,700. Canton gisado, 3,000. Tapos ayan, ito yung mga drinks. May gulaman juice. Maggulaman nga tayo. Gusto ko ng gulaman. Ayan. Oh my God, I'm so happy, guys. Bumubulong lang ako pero grabe. Deep inside, kilig na kilig ako. Okay, so ito po yung ating food. Wait, papakita ko. Thank you. Thank you. So ito, meron tayo ditong gulay. Ayan, may gulay siya. Ito yung pinaka-soup. Ito ang gusto ko, soup talaga. Tapos yung meat niya parang 7 pieces. 7 pieces na ganito kalalaki. Okay? So may rice tayong in-order pa. Ito 500. Ito mismo sinigang 4,000. Tapos itong gulaman 1,000. Though pandan siya, di ba? Buko pandan. So let's eat! Sasabihin ko sa inyo may review ko. Kakain na muna ako. Ito guys, itsura ng restaurant para tayo nasa loob ng aquarium. Diba? Madaming upuan if ever. Pag pupunta kayo dito, pwede kayo mag-drop by here if you want Philippine food. Yan. Diba? Yan. Okay, so tapos na tayo guys. And ang binayaran natin in total is 6,700. So, meron pala silang service charge, guys. Malaki yung service charge. 700 drum yung service charge. Ang ganda yun. Tignan nyo. Madaanan lang natin. Ang refresh. Ngayon, guys, I think let's go back na sa area ng ating hotel doon sa Holiday Inn Express. Doon na lang tayo sa paligid muna na yun. And gusto ko lang i-share sa inyo na meron tayong pupuntahan na Armenian restaurant din dito. Kaya lang, hindi ngayon. Sa mga susunod na araw. Kasi bukas, meron tayong tour. And sa mga susunod na araw, DIY ulit. So, yung pupuntahan natin, Sherep. Sherep yung name. Tapos, Lavash. Sherep at Lavash saka Tavern. Yun yung mga target natin na kainan dito sa Armenia. Kaya ko lang pinuntahan ngayon to agad. Itong Filipino restaurant na to dahil dito siya sa side na to. Lahat ng pinuntahan natin sa side na to, yung mga ibang pupuntahan natin sa kabilang side naman. Ang ganda talaga guys dito sa Armenia. Oh, tignan nyo. Ganda. Oh, I really like it. Since naglalakad lang tayo, gusto ko muna sa inyo magsabi ng mga facts ulit about Armenia. And alam niyo ba, ito po ay located po ito sa South Caucasus region. And yung Caucasus region, nandun yung Armenia, Azerbaijan, saka pinuntahan nating Georgia. And so far, yung Azerbaijan, isa doon sa pinakamaganda. So, ang maganda daw, Azerbaijan, Armenia, saka Georgia. Parang yun yung sinasabi ng mga iba sa mga audience natin. Kaya lang, again, kaya po tayo hindi nakapunta ng Azerbaijan dahil inuna po natin itong Armenia. Kasi meron silang hindi pagkakaunawaan itong bansang to. So, ang ginawa ko, Armenia muna saka Georgia, then next time, saka tayo pupunta sa Azerbaijan, guys. Dahil, magbabago naman na tayo ng passport. So, parang sa tatak ng passport thing, gets nyo yun? So, after nito, may konting travel lang tayo. Tapos, magre-renew na tayo ng passport. And then, at least, yung new passport natin, wala na tatak, guys, ng Armenia. So, pwede na tayo magpunta ng Azerbaijan. Though, hindi naman nila tinitingnan na ganun na ganun. Kaya lang, meron kasing mga instances na kapag ka nakita doon sa Azerbaijan na may tatak kayo ng Armenia, isisitahin kayo or kakausapin kayo ng mismo immigration officer. Yun din yung kino-comment sa atin. At yun din yung nababasa ko sa TripAdvisor. Tapos, alam nyo ba, gusto ko lang din i-share dito, pero sa mga susunod na vlog, pupuntahan natin yung mga iba't ibang churches, yung mga old churches. Itong Armenia po ay, ito po yung unang bansa na inadapt yung Christianity as a state religion. So, kumbaga, di ba, sa mga iba't ibang bansa, merong mga, ano tawag doon? Mga Islam, something, ganyan. Merong mga Buddhist, ganon. Dito is Christianity, Armenia. Tignan nyo guys yung mga madadaanan dito. Oh. Mga restaurants, mga bars, but organized.
Maganda. Kitaan ko lang kayo kung magkano yung presyo dito. So if ever kung gusto niyo ng ice cream 350 dram, tapos yung espresso americano 700, tapos wala ba dyang ano? Matcha. Oh my god, may pistachio ice. Parang gusto ko ng pistachio ice, guys. Sige. Oh my god, bibili ba tayo? Sige, bumili tayo, no? Parang gusto ko, Sige. Bili tayo. Mahilig ako sa pistachio, guys, eh. So, yung matcha, mamaya, wag ka magtatampo matcha, ya. Si pistachio muna ako. Sige, pistachio ice tayo ng large lang. 1.8. Tapos, yung matcha nila, 1.6. Yan yung mga prices. Sige. Oh my god, ngayon ko lang na-realize. Sa Georgia at Armenia, ngayon lang tayo magdi-drinks. Like, yung drinks na ganito, lagi tayong water. Oo, no? O kundi lemonade. Wow. Okay, let's go. Excuse me. 1 pistachio ice. Is it blended or over ice? Blended? Do you have over ice? Like not blended? Okay, thank you. Is pistachio ice blended or over ice? Ice? Yeah, that one. Over. Okay, one. Large. Thank you. Do you accept card? Okay. Yes. L. Pistachio ice. Thank you. Okay. Ginamit natin ang ating GCash card. Alam nyo, share ko lang sa inyo kung kailan nagsimula yung pagmamahal ko sa pistachio. Dahil sa Dubai Chocolate. Simula nung nalasahan ko yung Dubai Chocolate, nasarapan na ako. And also, sa Palawan, hindi ko alam kung na-videohan ko nung nagpalawan travel series na guys. Quick series lang pala yun. Parang 2 episodes lang. Nagustuhan ko yung pistachio na drink doon sa isang cafe doon. Tapos after nun, okay na. Masyado na ako nababaliw sa pistachio. Tapos matcha. Grabe, puro green pala ang gusto ko. I'm so green lover. Tignan nyo, ito yung pistachio drink. It looks yummy. Tapos may pistachio pang na durug-durug na nasa taas. Let's taste it, guys. Kape siya. Kala ko pistachio. Ba't naging kape? Oh my god, kape! Kape! Hindi ako nagkakape. Ito lang pala yung pistachio. Okay, mamaya, ang mangyayari nito, alam nyo na, asidikin na po. Tapos guys, ayun na, may express coffee vending machine. So, ito yung presyo. If ever kung gusto nyo, pwede Visa. Ayan, Diners Club. So, ito, diba? Black coffee, ganyan. It's okay. Yan. Thank you. Ayan, card, pwede. Pinakamura guys, cup 50. Pero pinakamurang parang drinks is 150 light black coffee. Diba? Pinakamahal chocolate with milk. Pagka meron tayong trip sa susunod, I mean pagka trip natin, try tayo sa ganyan. Lana. Ito na, inumin na natin to. Sayang. Alam niyo yan, ayoko nagsasayang ng mga pagkain. O inumin man yan kahit ano. Uy, masarap to oh. Mahilig ako sa ganyan eh. Yung dinurog-durog. Hey doggy! Oh my god, ala na tong mga tag sa tenga. Kasi ala na nga pala tayo sa Georgia. Pero ang tataba ng mga aso dito, no? Halatang sarap na sarap sila sa mga local food. Hi! Ayaw mo tumingin. Masungit ka. Alam nyo, dito tulad sa Georgia, madami din ganito. Yung mga van nila, parang nagiging travel agencyhan. Kung gusto nyo, ganyan. Ganyan yung gusto ko eh. Alam nyo ba, bucket list ko yan? Like, umupo lang sa taas ng building na ganyan sa Europe. Gets nyo yung vibe na ganun? Kakatawa, no? Alam, ganun lang talaga yung amats. Welcome again sa napakagandang Freedom Square. Ano ba guys, additional fun fact again. Na dito sa Armenia, per big deal ng chess. Diba? Diba sa atin at some point parang medyo big deal ang boxing. Pero dito, hindi lang ganun ka big deal. Super big deal talaga yung chess. Like, to the point na kahit sa mga public school, tinuturo yun na parang science, mathematics, English, Filipino, ganun. Like, literally. Tapos, naaalala nyo ba? Naaalala nyo yung pinuntahan natin sa India. Saan yung Pink City doon? Jaipur, di ba? Pero alam nyo ba guys, itong Yerevan, kilala din to sa tawag na Pink City. Why? Tingnan nyo. Dahil sa mga stone na ginagamit dyan. Dito lang sa mismong Freedom Square, ay Republic Square, nabubulol na naman ako, nalilito ko. Puro color pink, di ba? Because of that, malapit na tayo sa hotel natin. Tignan nyo guys kung gaano kaganda yung park na dadaanan. Ito na yung hotel natin guys, pero umupo na muna tayo here. Huwag muna tayo pumasok sa hotel. Mag-emote lang muna tayo dito. Okay, so now guys, sasabihin ko sa inyo yung first impression ko. Like, yung first impression ko sa Yerevan in general. At napuntahan naman na natin yung talaga mga famous spots. Pero bukas, sa mga susunod na araw, sa mga DIY things, isang pupuntahan natin yung mismo Ferris wheel, mga churches, mga restaurants na local, ganyan. Pero yung mga pinuntahan natin ngayon at yung mga nadaanan natin, gusto ko i-share sa inyo yung first impression ko. Number 1, ang ganda. Ang ganda guys. Kagabi kasi wala akong nakitang ganda eh. I mean, hindi ko nakita yung ganda niya because ang dilim. Pero ngayon, ang ganda like literally. Nagustuhan ko siya.
Tapos number 2, ramdam na ramdam ko na safe ako. Parang Japan levels yung safety na naramdaman ko na medyo konti kasi sa Georgia. Hindi ko naramdaman gaano yon. Parang feeling ko baka mamaya merong something na mangyaring masama. Pero dito guys, talagang parang ang safe ng feeling ko, ganun. So parang comfy agad ako na naglalakad, na nag-iikot, ganyan, kahit yung dumaan ka sa parang hindi mataong lugar, ganun. Number 3 is, okay siya, na yung tipong kahit cashless things. Kasi ang ginawa ko, di ba, nag-withdraw tayo, pero sa mga binili natin, never pa tayong naglabas ng cash. So tama lang na ang withdraw lang natin is 39,000 sa pera nila. Kasi puro cashless eh. So, puro Gcash card lang yung ginagawa ko, ganyan. And next is, underrated siya. Like, super underrated. Kasi ako, I'll admit, during the time na pinaplano ko yung Georgia at Armenia, napanood ko na yung mga vlogs na gawa ng mga Pinoy sa Georgia at yung mga gawa ng mga Pinoy din sa Armenia. Para syempre, para yung tipong, iba kasi kapag Pinoy yung nagre-review eh. And aside from that, yung mga foreigner din na mga vloggers, alam nyo, mas nagustuhan ko kay Georgia before eh. Pero ngayon, in person, grabe yung Armenia, bias na bias ko na siya. Tapos alam nyo, pinaka nagustuhan ko sa pinuntahan natin ngayon, yung National Gallery of Armenia. If ever yun talaga yung papupuntahan ko sa inyo. Kasi bakit? Kasi before, kapag ka nagpupunta ako sa museum, ang number 1 na tinitingnan ko, yung story behind the art. Yun ang tinitingnan ko. Pero dito, nung nagpunta tayo dun sa mismong National Gallery, guys, yung painting mismo ang tinitignan ko, like yung kung paano pinaint, ganyan, kasi napaka-detailed, ang ganda talaga. And walang pagsisisi sa mga pinuntahan ko, yung Republic Square, ang ganda din. Though parang kapag ka kunyari 12 noon onwards, dumadami na yung tao. At dito sa area na to, which is ayun lang yung hotel natin. Noong mga bandang mga bandang 7 o'clock to 9 o'clock, walang tao guys na naglilibot-libot. So normally mga tao, parang feeling ko, ina-assume ko lang na parang lumalabas sila mga bandang 10 o'clock. So if ever kung gusto nyo mag-picture, ganyan, pwedeng lumabas kayo ng early morning. Which is ganun din naman sa mga ibang bansa. Kaya okay. So yun, nagustuhan ko siya. And aside from that, sa mga food, sa mga restaurants, is parang Italy vibe. Alam niyo yung kasi 'di ba nakakadaan tayo sa nung nag-Italy tayo. Yung unang lapag natin doon, yung tipong mga nakalabas yung mga parang couch, ganyan, tapos yung parang social, puro ganun guys dito. Like literally. And aside from that, ang na-observe ko din dito is merong mga establishments na nasa underground. Kunyari may building na ganyan, check nyo lagi kasi meron silang parang daanan pababa na kung saan pwedeng restaurant yon, pwedeng shop yon, ganun. So di ba nga yung Mamitas Philippine Cuisine, nasa ilalim siya. And ang nakakatuwa dun sa part na yun guys, hindi ko kanina naikwento, yung owner niya is Armenian na half Pinoy. So, nung lumapit si ate, kinakausap ko, ini-English ko siya, tapos sinabi sa akin, half Pinoy, sabi niya gano'n. Tapos tinagalog na niya ako, pero Armenian yung physical appearance, ganyan. So, nagtatagalog siya, kaya sa kanya ako order. Though, hindi ko siya na-videohan, pero nakakatuwa. So, super okay talaga sa akin yung Armenia. And I think ma-observe nyo to sa mga sinasabi ko din before sa Georgia at dito. So makikita nyo talagang napakasaya ko dito, which is, don't get me wrong, masaya din ako sa Georgia, pero iba yung saya ko dito sa Armenia. And tulad ng sinabi ko din sa inyo, na ewan ko kung paulit-ulit ko na sinasabi, na itong Armenia guys, part siya ng parang top 10 natin sa travel history natin. Part na siya ng top 10. In terms of ganda Pero in terms of living, okay din naman, pero I can't arrange pa, pero okay. Okay, so yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Like, hindi kayo magsisisi, bigyan nyo ng chance yung Armenia. So far, nagugustuhan ko pa. What more pa kapag pinuntahan ko na yung mga talagang church, mga monastery, na kung saan pinagmamalaki nila. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, ang Armenia isa sa kauna-unahang bansa na nag-adapt ng Christianity as state religion. Diba? So yun, okay, ang dami ko nang sinabi sa inyo. First impression things lang to at itong ganap at moment na to. Yun, tapos itong iniinom ko na to, nabiktima ako, akala ko kasi pistachio siya. Nung pala, kape siya na merong pistachio lang na cream dito. Pero masarap naman, buti hindi ako alam nyo yun, yung pasensya na po sa mga kumakain, alam nyo yun, yung parang ganon, hindi ako na ganon dito. Kaya lang medyo pricey siya for me, parang 1,800 tong large size. Yun lang. And parang mas mura dito kumpara sa Georgia. Namumurahan ko dito kumpara sa Georgia. Yun din pala yung isa sa pagkukumpara. Though, sa pinaka-final episode, pagkukumparahin ko yung Georgia sa Armenia para mas may guide kayo. Kasi, lagi kong nire-reco at lagi kong sinasabi, pag pupunta kayo Georgia, magpunta na kayo ng Armenia. Kasi, hitting 2 birds in 1 big stone. Okay, so ayan guys, ito na yung hotel natin. And also, gusto ko lang ipakita sa inyo, dito sa side na to,
Pataas pala dito sa side na to ng hotel natin. Hindi kasi ako tumingin dyan kanina eh. Wow, it's giving uphill vibes. Let's go na sa room. Grabe, super long day. And also, gusto ko lang din i-share sa inyo na guys, ang sarap ng breakfast dito. Like, literally, if ever, kapag ka magpupunta kayo dito, super complete. Rice na lang ang kulang, ganun. Wait, before we end this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo yung ginagawa ko. Which is ngayon, ginagawa ko siya because wala po ditong labahan, wala ditong coin-operated laundry dito sa hotel natin. Pero kapag kunyari, nasa Japan tayo, ganyan, meron ng machine na kung saan ay pwede natin ilagay yung mga damit natin. And ngayon, tingnan nyo, makita ko to. Ayan, meron ako dalang guys ganito. Ayan, actually, ayun nga, tumutulo pa. Kasi, ang ginagawa ko guys, naglalaba po ako dito sa toilet, if ever. And huwag kayong mahiya. If ever, kapag ka naman kunyari, long travel kayo like me, kasi diba April 3 ako umalis, tapos April 20 tayo babalik sa Pilipinas. So, yung mga undergarments nyo, and aside from that, kunyari, yung mga t-shirt yung pinantulo, ganyan, or kung ano pa man, pwede nyo pong laban. And depende naman yan sa lamig ng aircon ng ano nyo, tapos sa mismong exhaust, ganyan, buksan nyo lang, and matutuyo naman agad yan. And alam nyo, hindi lang ako gumagawa nito kahit yung mga iba kong mga travel vlogger friends, yung mga nakasama ko sa Creatorverse, naalala nyo yun? Meron kaming group chat, tapos sinesend din nila doon na, ayan, naglaban na agad sila, ganyan kasi may kadarating lang nila doon from previous trip, so yung damit nila, nilalaban din nila. So yun, if ever po, ang gawin nyo na lang, tipid tip, ayan, magdala kayo ng sabon. So ako, ang ginagawa ko, liquid detergent yung dinadala ko, tapos dito na lang ako naglalaba. Lalo na kapag kami sink, pwede namang takpan yan, tapos parang magiging ito yung pinaka-basin, ganon, so okay. So yun lang naman, additional tip lang naman yun para makatipid kayo, if ever, if interested kayo. Though, may isa pang option, pwedeng maghanap kayo ng laundromat, or maghanap kayo ng laundry shop nearby, pero sa sitwasyon natin, wala kasi tayong mahanap. Kaya yun, madami akong dalang ganito, though parang feeling ko, isa na lang na beses ulit tayo maglalaba, tapos, at least, di ba, lahat ng iuwi natin, majority, or mostly, malinis na damit. So yun lang guys, tapos na po. Napakadami nating napuntahan. Super long day. Actually may araw pa pero okay lang. Magpahinga na tayo kasi bukas maaga ang call time natin. At meron tayong day tour tomorrow. Finally. At yan, magsisimula na naman ang mga ratatatat na tour natin na kung saan outside Yerevan na ang pupuntahan natin. Again, this is Ivan D. Guzman po. Kung meron kayong nagustuhan sa part ng vlog na to, feel free to drop it down below. Kung meron kayong suggestions na gusto nyo makita ng mga future viewers natin about Yerevan, drop nyo lang dyan para makita din nila, okay? Again, Ivan D. Guzman. So, yun lang. Thanks!